Maaga po tayo nakalis ng bahay, kaya kape-kape muna tayo. Wala kasi tayong budget, and then coffee is life, no? So, bago tayo magkumpra-kumpra, magkakot-hakot, ay inom muna tayo ng kape galing bank. O, diba? Kape naman tayo dyan. And ito naman ang ating nahakot. So, dinagdagan ko yun kasi hinahanap ito na makeup doon ng mga chikiting natin. So, nakabili po tayo. Then, may nag-request din sa atin ng mga architecture at engineering students. Kaya, bumili tayo ng A3. Akala ko walang ganito. Meron pala. Hinanap ko talaga kasi nakiusap yung estudyante. Auntie, magbenta naman kayo ng ganito, ng A3. Kaya, ayan, automatic si auntie. Yan. Tapos meron din tayong mga crop top na binili kasi ang mga dalagingging natin dito naghahanap na, Pasko na party-party. So, nag-prepare na din tayo para makauna tayo tapos hindi pa masyadong maraming tao. So, marami po tayong napamili niyan at tumutal po yan ng 6,000 po yung napamili natin all in all ng ating mga damit-damit. Oh, may pambata pa. O, diba? Last year, ubos lahat ng mga ganyan ko. Kaya bumili na naman tayo ng bago, pa konti-konti lang. Kasi hindi ko na kaya. Ako lang kasi nag-isa kahapon na naghakot-hakot. Ang hirap. So, yan po yung mga napamili natin. So, yan. Marami pa ako mga crop top. Mga bagong design. May mga shorts tayo, pang babae at saka pang lalaki. Mura lang po ang benta ko niyan kasi wholesale ang napamili ko. Alam niyo naman si auntie, mahilig sa wholesale. Ito, binili ko to kasi hinahanap ito ng mga mothers dito kasi mayroon pala silang mga book parade, yung mga bata, yung mga chikiting natin. So, need nila ng mga ganyan-ganyan, pang princess na mga costume. So, bumili naman si auntie. Tapos, bumili din tayo ng mga pampaganda kasi mabenta yan dito. Ubos agad yung napamili ko na last time. Anak ko, ubos lahat. Tapos, mayroon din tayong mga overrun na nabili. So, yan. Marami na tayong mga stocks kasi naubos na po yung first batch na binili ko yan dati. So, bili tayo ng konti. O, diba? Pangdagdag na din sa ating benta. Ayan. Tapos, mayroon din tayong mga jogger na napamili. O, diba? Actually, 3 or 4 lang naman ang napamili ko niyan. So, para sa mga teenagers, mga bagets natin. So, marami tayong mga napamili. Marami tayong maibenta. Tapos, mga school supplies, mga whiteboard, and of course, mga gamit na pang-baby. So, ayan. Kasi marami naghahanap dito. Naubos na yung tawag niya sa Bisaya ay bibiro, no? Bumili na naman si auntie at ibang klase ng kainan ng mga babies natin para naman madagdagan. Kasi akala ko, sabi ko, hindi na ako bumili ng ganito. Pero lately, maraming naghahanap. So, minsan gabi na sila maghahanap o diba, wala na silang mapuntahan ng mga stores. So, of course, itong mga whiteboard, kailangan yan sa mga estudyante natin. So, nagdagdag tayo ng kunti na mga school supplies. So, all in all na total natin na pamili kahapon ay umabot po ng 34,000 lahat na po yan. Kasi akala ko hindi na ako mag-grocery, pero my God, naka-grocery pa rin tayo at nakapag-damage tayo ng 15,000 na pang-grocery lang. So, ayan po yung mga napamili natin. Ayan, maraming mga cute-cute. Kasi alam nyo na nakaka-iwas stress talaga itong mga ganito na mamimili-pili tayo. At saka itong mga lola dito, naghahanap ng curlers na ganyan. Sabi niya, yung malaki, sabi ko, ito traditional kasi ito, may mga bago mahal, pero may nakita man ako, kaya binili ko na lang din. Tapos mga flag ng Philippines, at saka yung ibang flag, kasi marami naghahanap dito. Ewan ko, anong gagamitin nila. Kasi minsan pag malapit ng Independence Day, mahirap na makakita ng mga ganyan. Ayan, kaya bumili tayo ng 1 dosena. At saka mga ribbons na pang sash. Kasi pag may mga beauty pageant, ganyan-ganyan. So, naghahanap sila na gagawa nila ng mga sash na ganyan. Of course, bumili din tayo ng mga computer accessories yan. Mga anong tawag niya, finger slip at saka mga charger. O, diba? Kahit na ano lang binibinta ni auntie, ganun po tayo, dapat magsipag po tayo, mag-isip po tayo
ng mga pwede nating ibenta. Basta ba nga lang hinanap yan. Charger po yan ng camera. Ayan. Marami na din akong mga makeup sa mga chikiting. Ewan ko ba kahit na lang ano. Kasi na-request naman yan dito sa akin. So, binili ko na lang din. Kasi balikan naman ako, 'di ba? Tapos, pag makita yan ng mga chikiting dito, o di ba? So, may ano na tayo, may mga benta-benta na. Lalo na ngayong Christmas. Sure ako na maraming bibili niyan. Pangregalo. Tapos, ewan ko ba, ito request talaga ng customer ko. Kasi sabi niya, yung suki ko, sabi niya, bilhan mo ako ng pintura para sa kwarto daw nila. Kasi na dumihan na daw sa mga bata na nagsulat-sulat. Kaya, yan, bumili naman tayo. And ito na, lastly, ito yung mga napamili natin sa grocery na sinasabi kong nag-damage po sa atin ng 15,000 sobra. Mga 15,100 yata. Ganyan. So, yan po. Hindi pa natin na-pricingan yan pagbalik na kasi may schedule, may appointment na naman si auntie ngayon. So, yan po yung kabuuan natin na tumutal po yan lahat ng 34,000. Lahat-lahat na po yung naipakita ko sa inyo. Yan po. Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? And welcome to Noilo TV. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga bago ko pong subscribers. At the same time po sa inyong panonood. Maraming salamat po. Today po sa video na ito ay aking i-share sa inyo yung mga steps or stages po paano po tayo makakuha ng mga permits and licenses. Bali, brief lang po siya kasi medyo mataas. So, ano lang yun po yung mga basic na pwede kong masabi sa inyo na yung kabuuan paano magkaroon ng mga permits, ano yung mga kakailanganin natin sa ating pagninegosyo. Kung tayo po ay decided na po tayo na ito na po talaga yung business natin, 'di ba? Kasi po kung ano lang, nag-start ka pa lang, pwede naman din tayong kumuha lang muna ng permit sa barangay. Ganon din yung ginawa ko. So for 2 years po kasi yung medyo maliit lang po yung nag-start kami. So yun po yung ginawa namin. Pero nag-decide kami na kailangan na talaga natin kumuha ng mga permits kasi ayoko din na parang, you know, gusto ko makatulog ng mahimbing, ganon. Gusto ko legal yung gusto ko yung may permits ako, may license ako na to operate na sa aming negosyo. So, uunahin ko ano yung mga dapat na basic na permits na kailanganin natin. Yung DTI, tapos yung business permit, at saka yung sa BIR. At ano yung mga forms, basic forms na dapat nating malaman, yung brief lang po yung pagka-explain ko, ipakita ko po sa inyo yung mga forms na kailangan, at least familiar po tayo. So, let's go! So, ang uunahin po natin, mga kasari, kung gusto natin magpa-register ng ating business, ay una is, kumuha muna tayo ng business name from DTI. Kasi po, hindi po tayo makakuha ng business permit kung wala po tayong DTI. Dito po magsisimula ang lahat. So, may payment naman siya na kunti lang ang registration fee ng DTI. So, yan po ang magiging basihan pag magkuha na tayo ng business permit. After nating makakuha ng DTI, ay proceed naman tayo sa kung saan tayo under na municipality or city. So, magkuha naman tayo ng mayor's permit o yung sinasabi nilang business permit, no? So, may mga requisites din bago natin makuha ang mga ito. So, maraming mga requisites ang kakailanganin, lalo na pag new. Ang pinakamahirap daw ay is yung pagkuha pag new yung business permit ninyo or natin kasi marami po ang kakailanganin. So, sa amin kasi, para hindi naman din hassle masyado, ay kumuha po talaga kami ng nagpa-process para naman hindi po ma-compromise yung operation natin. Yun yung sinasabi ko at tinatawag natin na tawag nito, magle-leverage po tayo. So, mayroon naman akong kaibigan na taga-process. So, ganyan po. Ayan. So, yun po yung first natin na business permit. Then, after nyan, ay proceed na tayo for BIR. Then, after natin makakuha ng business permit, kailangan na nating i-register sa BIR. After natin ma-kompleto ano yung mga kakailanganin, syempre yung TIN number,
no, the number kasi single pa lang naman tayo, and we are a non-VAT registered taxpayer. So, i-explain ko mamaya ano bang kaibahan ng VAT registered taxpayer at saka non-VAT registered taxpayer. So, dito po yan makikita sa ating certificate of registration. So, may mga requisites na naman once na ma-register na po tayo ng BIR. Mayroon naman tayong compliance na monthly, quarterly, and tawag nito, yung annual registration natin. So, i-detalye po natin kung ano-ano ang mga yan in a concise manner of explaining. At ipapakita ko sa inyo ano yung mga form na kakailanganin. Ang itatakal ko lang dito ay yung percentage tax na sinasabi kasi po under po tayo sa non-VAT registered taxpayer. And then, explain ko din, ano bang kaibahan ni non-VAT taxpayer at ni VAT taxpayer? Ito naman yung payment form or itong 0605. Gagamitin po natin ito pag magbayad po tayo ng any other payment. And especially pag sa atin yung gagamitan natin ito ay pag magbayad po tayo ng annual registration. Which is ang due niyan ay January 31 every year. So, dito sa 0605, magbayad po tayo ng annual registration ng 500 pesos. So, i-comply natin yan. Due date natin is every January 31 of each year. So, ito po yung form na dapat natin fill upan kung tayo po ay non-VAT taxpayer. So, pag non-VAT taxpayer tayo, ay ang babayaran natin ay ang percentage tax return. So, ito po yung form. Dati kasi monthly itong binabayaran, but during create ay ginawa itong quarterly na po yung payment natin every quarter. So, pag percentage tax return tayo, ang i-remit natin kay BIR ay 3% of our gross sales in a month. So, kung quarterly, 3 month po yan, i-add po natin yan, i-multiply po natin ng 3%. Yun po yung i-remit natin sa BIR every quarter. So, ganun po. Ang percentage tax return ay dati under create, no? Una nun is train law, tapos create law. Sa create law, during pandemic kasi parang sabi, binigyan lang tayo ng pagkakataon yung mga businessman na makabawi naman during the pandemic. So, from 3% na percentage tax return na dapat i-remit kay BIR ay ginawa namang 1%. Pero until June 30 of 2023 lang po. Effective July 1 onward, July 1, 2023, bumalik po ito ng 3%. So, pag-usapan natin, ano ba ang benefit or advantage pag VAT taxpayer po tayo or hindi tayo VAT taxpayer, which is under po tayo sa percentage tax payment natin sa BIR. Ito naman po yung 1701Q, quarterly income tax return. Kasabay po ng pagbabayad natin ng quarterly po ng ating percentage tax return ay magpa-file din tayo ng quarterly income tax return. So, ang every end quarter. So, 30 days after mag-end yung quarter, ay magbabayad tayo ng ating return. So, ito po yung sa quarterly income tax return. So, dito sa quarterly income tax return, di ba sa percentage tax ay hindi tayo pwedeng mag-deduct ng mga deductions. Dito naman ay pwede na po tayong mag-deduct ng mga deductions sa ating sales. Ganon. So, kung magkano yung sales natin ay pwede tayong mag-deduct ng mga allowable deduction lang. Yung mga allowable deduction. So, dito sa second page niya makikita yung mga anong pwede nating i-deduct sa ating sales or sa revenue, receipts or fees na kung ano man meron tayo sa ating negosyo. So, nakikita niyo yung allowable deductions. So, mayroon tayong option dyan. Pwede tayong i-choose natin yung itemized deduction or yung optional deduction, optional standard deduction na 40% of the total gross sales receipt. Okay? Sa corporation kasi pwede tayong mag-deduct ng cost of goods sold. Pero dito sa individual
or like sa atin, sa single ay hindi po tayo pwedeng mag-deduct ng cost of goods. So total receipts po times 40%, yun po yung i-deduct natin dito sa ating sales revenue, receipts, and fees. So yun po. So pag if we choose to mag-select tayo ng optional or it's either itemize, ay dapat gawin natin yan at the beginning of the year, first quarter. Kasi hindi po pwede na first quarter itemize tayo, second quarter ay optional deduction tayo na 40%, no? Hindi pwede. Sa itemize deductions, yun yung mga deductions na allowable, no? Sa BIR, ano yung mga expenses natin na pwede nating i-deduct para ma-come up natin yung ating tax due or tax payable natin. Pero doon sa percentage tax, wala po tayong pwede i-deduct. Automatic po yun kung magkano yung result ng gross sales natin times 3%, yun po yung i-remit natin sa BIR. Pero dito ay pwede po tayong mag-remit or mag-deduct na mga deductions. So, yun po. So, ito naman yung 1701. Ito yung form na i-fill up natin sa annual income tax return. So, ito po yung mag-due or babayaran natin on or before April 15 of the following year. So, kung ngayon ay 2023, yung result po ng operation natin ay gagawan po niyan natin ng annual income tax return. Tapos, i-file po natin yan sa BIR at bayaran on or before ng April 15, 2024. So, yun po. Yung mga details dyan ay medyo mataas pag i-discuss pa natin dito. Siguro sa ibang time na lang po. So, yun. Bali, i-differentiate ko lang kasi ako ay non-VAT taxpayer. Mayroon tayong dalawang uri ng taxpayer sa BIR. Yun po yung VAT taxpayer at saka non-VAT taxpayer. Paano ba tayo magiging VAT taxpayer? Magiging VAT taxpayer lang po tayo kung yung gross sales po natin ay nakaabot po ng 3 million and up. Okay, pag hindi pa tayo nakaabot ng 3 million, below 3 million pa po yung total sales natin the whole year, ay under po tayo ng non-VAT taxpayer. Ano ang kaibahan ng dalawa? Pag VAT taxpayer po tayo, obligado po tayo mag-add-on ng 12% sa mga paninda natin. At the same time, kukuha po tayo ng 12% doon sa mga pinamili natin. So, dapat kung VAT taxpayer tayo, bumili po tayo sa mga stores or sa mga suppliers natin ng mga VAT registered taxpayer din. Kasi kung hindi po natin yan madidak sa ating VAT payable po natin. So, medyo magulo siya, medyo hindi nyo maintindihan sa mga term. Pero, pwede naman kayong mag-visit no, sa bir.gov.ph para mabasa niyo din doon. Nandun kasi sa website nila lahat yung mga updates and all, ano yung mga forms, yung pinakita ko sa inyo, doon po yan galing. So, open naman yan kasi para naman yan sa atin. Para naman, aware po tayo kasi hindi po pwede na nagnegosyo tayo, wala tayong alam sa mga ganyan. Kasi part po yan ng operation natin sa ating pagninegosyo. So, dapat alam natin. Marami pa po yan. May mga books pa po tayo na mini-maintain, ganyan. May mga compliance pa po tayo. At pag hindi natin yan makomply, ay may mga penalty po tayo. So, huwag po tayong matakot sa BIR kasi kaibigan naman ni natin sila. Tuturuan po nila tayo kung if we humble down ourselves tapos mag-ask po tayo ng assistance sa kanila. So, yun. So, yun ang kaibahan ng VAT at saka non-VAT taxpayer. So tayo, hindi pa naman nakaabot ng sobrang 3 million. Iwan ko sa iba, pag ano na kasi, pag nakaabot na kayo ng ganun, ay pwede na po tayo magpa-register ng VAT taxpayer. Pero sa atin kasi hindi pa tayo nakaabot, no? So under po tayo ng non-VAT taxpayer. Sa non-VAT taxpayer, yung sinabi ko, pag percentage tax tayo, 3% po ng gross sales natin in a month, tapos quarterly natin bayaran, yun po yung i-remit natin sa BIR na walang deduction. Whereas po, pag VAT registered taxpayer po tayo, mayroon po tayong equivalent na i-deduct doon sa VAT payable natin through po sa pinamili natin sa mga VAT taxpayer na mga supplier natin. So, yun lang po yun kung may explain ko po sa VAT at sa non-VAT taxpayer.
So, yun po, at least nakapag-share po ako sa inyo ng aking kaalaman po paano po comply, no? Kasi hindi lang po importante na alam natin yung pagpapatakbo ng ating negosyo, importante din yung mga permits natin para naman hindi po tayo magkakaroon ng problema kasi malaki din ang mga penalties. So, gusto din natin na mas maganda yung takbo ng negosyo natin kasi pag decided na kasi tayo na ito na yung negosyo ko, yung goal natin, yung plan natin ay hindi po pang short term. Hindi lang po tayo nagtinda-tinda dito kasi gusto talaga nating lumago yung negosyo natin. So, sa start pa lang, dapat we will start right to end right. So, parang ganon. So, yung sa mga nasabi ko, ay pwede naman tayong mag-leverage. Yung sabi ko, pwede tayong kumuha ng mga pwedeng mag-process ng ating mga permits para naman po hindi tayo madisturbo sa ating negosyo. Which is yun po yung ginagawa namin. Kasi mayroon din naman akong kaibigan. No? So, magbayad lang tayo. At least, nakatulong din tayo sa kanila. Tapos, hassle-free pa po tayo, tapos makafocus pa tayo, ano pa pwede natin gawin, makakapag-planning pa tayo, o diba? Kasi ngayon ay online na, actually pwede ko siyang gawin kung ako laman, kaso nga lang, marami pa din tayong ginagawa, mayroon tayong mga other plans, mga other projects, so kung gusto kasi nating, lumaki yung negosyo natin, hindi po tayo nakafocus lang, dapat maghanap po tayo na makakatulong sa atin, diba? Para naman, hassle-free po tayo, nakatulong pa din tayo sa mga kapwa natin mga negosyante. So, importante din yung pag-comply ng ating mga permits. So, I hope hindi naman yun siya talaga kumpleto. Kung mayroon kayong tanong, pwede po kayong mag-message lang po dun sa comment section. So, yun lang po ang aking may share for this video. Thank you and God bless us all.